Connected ka ba? I-reconnect ang sarili, pamilya at Diyos. Sa makabagong panahon, ang pagiging konektado ay tila isang pangkaraniwang bahagi na ng ating araw-araw na buhay. Kaya pa man, mahalagang pamilaan kung ang ating mga koneksyon ay tunay na makabuluhan at nagbibigay ng halaga sa ating pagkatao. Sa Konekta ba? Tatalakayin natin ang kahalagahan ng malalim at matibay na ugnayan sa ating sarili, sa ating kapwa at sa Diyos. O natin ang isang buhay na puno ng tunay na koneksyon sa hulugan. Ang talatang ito mula sa Juan 3:16 ay isa sa pinakapopular at pinakamahalagang mga talata sa buong Biblia. Sinasabi ito sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ay hindi kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diin ng talata ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi lamang basta pagmamahal, kundi isang pag-ibig na walang katulad. Ang Diyos bilang tagapaglikha lahat ng bagay ay may kapangyarihan na magtakda ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Hilingan na magbigay ng buhay sa pamamagitan ng kanyang magmahal ng Diyos ay hinihiling o nakakalik sa ating mga kahinaan at pagkakamali. Hindi ito nakabase sa ating mga pagpapakita ng butihan o sa ating pagiging karapat-dapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ibigay niya ang pinakahalaga at pinakamamahal niyang bagay, ang kanyang bugtong na anak. Dahil nais niya na tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagbigay ng anak ay isang sakripong dumating upang magturo, magpagaling, o magpakita ng himala. Siya ay ipinadala upang magbigay ng kanyang buhay bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay isang malalim na pagpapakita ng pagmamahal at awa ng Diyos. Ang pagnanais ng kanyang sakripisyo, ang kamatayan ni Kristo sa krus, ay nagsilbing kabayaran sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng pagkakataon na muling makipag-ugnay sa Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan hindi isang bagay na ipinamamana o ibinibigay ng walang kondisyon. Ito ay nakasalalay sa pananampalataya kay Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Hindi sapat na kilalanin lamang ang Diyos, no? Kailangan nating yakapin at tanggapin siya. Hindi lamang ang paniniwala sa mga salita, kundi ang pagtangkilik at pagsunod sa kanyang mga utos. Sunod sa kanyang mga utos. Ito ay isang buhay ng pagpapakumbaba, pagsisisi at pagtanggap ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ay buhay, no? Buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay hindi lamang isang walang katapusang panahon. Buhay na puno ng pagkakakilanlan kay Kristo at paglakad sa kanyang mga hakbang. Ang buhay na walang hanggan, hindi lamang
sa ating espiritu, kundi pagkakaroon at layunin sa ating buhay sa ngayon. Hindi ito isang buhay na nakabatay sa mga material na bagay, kundi isang relasyon kay Kristo. Ang relasyong nakalagay sa bibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at kasiyahan. Ang Juan 3:16 ay hindi lamang tungkol sa ating personal na kaligtasan, kundi ito rin tayo ay nakakaranas ng malalim na pagmamahal at kaligtasan mula sa Diyos. May tungkulin tayong magdala ng pag-asa at pagmamahal sa iba. Ito ay isang paalala na ang kaligtasan ay hindi para lamang sa atin. Hindi para lamang sa atin. Hindi lamang para sa atin, mga kaibigan, kundi para sa lahat ng tao. Tinuturuan tayo ng talatang ito na magpatawad, maglingkod, at maging ilaw sa mundo upang ang iba ay makaranas din ng pagmamahal at kaligtasan ng Diyos. Walang hanggan. Ang Juan 3:16 at ang sakripisyo ni Kristo para sa ating kaligtasan. Tinuturuan tayo nito ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, pananampalataya, at buhay na walang hanggan. Sa kabila ng ating mga pagkakamali at kahinaan, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Sa bawat araw na lumilipas, naway magsilbing gabay ang talatang ito sa ating buhay. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin ng walang hanggan at tinatawag tayo upang tanggapin ang Kanyang biyaya. Ipagdiwang ang kaligtasan, mamahal sa atin. Kunik, sulugoon, si kapatid Igsoon Kingland Galon, ang nagsasabi, sa Diyos ang papuri. Hanggang sa muli, tayo po ay magkita-kita. God bless us all.